Okay, ito na ang ating tinola. At yan po lahat ng aking napana mga ka-sparrow. 4 na batalay at isang mullet fish. At dito mga ka-sparrow ay naghahunt na po tayo ng batalay. Kung tawagin sa amin dito ay balo. Yan po, nasa mababa na parte lang po yan ng karagatan kadalasan makita. Nasa mga hanggang liig o hanggang lampas ulo naman po. At yan po, may nakita tayong batalay kaya atin na po ginapang. At yan, tinira na natin mga ka-sparrow sa pool. Ayan po. Tignan nyo po mga ka-sparrow ang pamamaraan ko paano ko i-recover o pagkuha ko sa batalay na napana na. Sapagkat ang batalay po mga ka-sparrow, balo ay nangagat po siya. Kaya ingat po tayo. Kaya ito ang pamamaraan ko mga ka-sparrow paano ko i-secure ang aking huling batalay. Yan, una hinila ko muna yung aking nylon. At saka gamitan ko yan ng aking rifle para hindi tayo makagat mamaya sa pagkuha natin. Ayan po mga ka-sparrow. Nang malapit na, siyempre kukuha na tayo ng tiyempo dyan na hindi tayo makagat. Yan, may rifle tayo pang dipinsa o yung pang shield natin. Tignan nyo mga ka-sparrow. Yan, gusto kong magat ngunit hanggang sa rifle lang siya kasi ginawa nating pang dipinsa yung rifle. Okay mga ka-sparrow, yan po ang ating unang batalay sa araw na ito. Oh yeah, good size pa din. At then, ang mga susunod na batalay mga ka-sparrow ay hindi ko na nabidyan yung pagtira. As pag-recover na mga ka-sparrow, ganun pa mamaraan pa rin aking kadalasan ginagamit. Yung aking rifle na pana, ginagamit ko bilang panangga para hindi tayo makagat ng batalay. Yan ating pangalawang batalay. Good size na din. And then, ang ating pangatlong batalay, ganun pa rin ating pamamaraan. Ayan po ang ating pangatlong batalay mga ka-sparrow. Atin pa rin ginawang pandipinsa o pangharang ang ating rifle para mahawakan natin at hindi tayo makagat. Okay, nasa mababaw lang po ang mga batalay dito sa spot namin. At yan din ang ating panghuling batalay, ang ating pang-4 na secure na natin ay hindi na yan makagat mga ka-sparrow. Ang panghuli pala natin isda mga ka-sparrow ay yung mullet fish, kung tawagin sa amin dito ay banak. Ayan po ang ating mullet fish mga ka-sparrow. Madami po yan sila at nakuha natin ng isa. Ngunit hindi natin na videohan ng pagpaala natin hanggang sa pag-recover na po tayo mga ka-sparrow. At kung mapapansin nyo po mga ka-sparrow, itinali ko lang po ang aking buoy o yung buya para hindi po siya sagabal. Sapagkat pag naghahan tayo ng balo or batalay, naiilap sila mga ka-sparrow kung may gamit tayong buya sapagkat may lubid po tayo. Kadalasan kasi na nanguhuli ng mga batalay or balo dito sa amin ay gumagamit ng lambat at yung lubid ang ginagawa nilang pang-abog kung tawagin sa amin dito, yung para matakot ang isda at pupunta sa lambat, sinasabitan nila ng kahit anong bagay na nakakatakot sa mga batalay. Kaya pag naghahahan tayo ng batalay, advisable po hindi tayo gagamit ng buoy sapagkat may lubid tayo sa ating buoy. Yan ay nakaka-distract o nakaka-takot sa mga batalay. Yan po, hinila ko na po aking buoy para akin po isabit yung panghuli kong huling isda, ang mullet fish or kung tawagin sa amin dito ay banak. Yan, kinukuha ko na natin yung mullet fish, yung panghuling isda para ituhog dyan. Okay, bali yan po lahat ng ating huli. 4 na batalay or balo dito sa amin at isang mullet fish or banak. Okay mga ka-sparrow, kahit pa paano may nahuli tayong pag-ulam kasi bawat pamana ko mga ka-sparrow ay for food consumption lang po namin mga ka-sparrow. Sarap kasi kumain na pinaghirapan lalo na't kung presko. Okay, alright, maraming salamat sa Panginoon sa ating dive safe at biyayang tanggap sa araw na ito mga ka-sparrow. Tabangan nyo sa sunod na video nito mga ka-sparrow ay pagluto na tinola pa rin at kinilaw. Yun lang po mga ka-sparrow. Ito na pang kinilaw. Yan. Kinilaw ang ating food trip ngayon mga ka-sparrow at magkinula rin tayo ng yung mga pinagkunan ng laman para sa kinilaw. At lalo na yung mullet fish, tawagin sa amin dito ay banak. Mamaya ay sasabawin yan o tinola at kinilaw yung ating menu for today.
Ito po lahat mga ka-Sparrow. Ito ating pangkinilaw. Yung little fish o balo. At may mullet fish o tawagin namin banak ito. Yan po ang para tinula. So, food trip lang po mga ka-Sparrow. Sarap kasing mag-dive lalo na pang consumption ng ating kuha mga ka-Sparrow para fresh ko pa rin ating ulam. So, mga ka-Sparrow. Ito na. Okay. Ito na ang ating tinola. Nagkakabat pa siya. Oily pa po ang kanyang fish oil. Good for the heart. Omega oil po. Pag galing sa isda, good for the heart po ang oil ng isda mga ka-Sparrow. Yan po ang ating tinola. Fresh fish. Okay po. Hanggang dito na lang po mga ka-Sparrow ang ating video sapagkat nakain na po kami. Okay.